Magandang araw po sa mga kapatid ko sa espiritual, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa. Ako po si Tres Mundo Agos, Eduardo Taghoy. 3 taon na po sa Tres Mundo. Nagpapasalamat po ako at napunta po ako sa Tres Mundo. Dati po akong Katoliko, sumasamba sa mga ribulto. Pero kalaunan, ang pag-isip ko po na bakit ako sumasamba sa mga ribulto, wala namang pong buhay. Hanggang sa kalaunan, nakilala ko po si Tres Richards Toya sa trabaho. Pinakilala niya po sa akin, siya mga espiritual. Habang pinapaliwanagan niya po ako, kinikilabutan po siya. Paghawak niya po sa akin, gumapang yung kilabot sa kamay ko hanggang sa buong katawan ko. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Nung pumunta po kami sa bahay niya, June 12, 2022, doon ko po nakilala si Tres President at si Tres Janet. Nung pinapaliwanagan po kami doon sa basketball court, nung binasbasa na po yung tubig, pinatingin po kami sa araw. Nung pagtingin ko po sa araw, nagulat po ako kasi nakita ko kulay blue. Pagkatapos noon, may bumaba po na parang ganun po, yung parang umaambon. Nung nakita ko po siya, nakatingin po akong ganun, nagugulat ako. Meron po sa kanan ko na para pong mabilis yung galaw na may manipis na puti na gumuguhit na parang nota. Ngayon, pagtingin ko po doon, sa kanan ko naman po, may bumaba po na kulay silver na para siyang stick na kulay silver na may nakaukit na para pong bigas. Sa taas niya malaking letrang E. At sa taas niya para pong bigas at sa taas po niya may maliit na letrang T. Habang tinititigan ko po yun, meron naman po galing sa kaliwa ko. Gumaganon, parang buhok siya, isang piraso, kulay itim, gumaganon. Ngayon, pagtitig ko, nagulat ako. Kala ko may tao sa paligid ko. Nung titigan ko, lumapad po siya ng ganung kalapad. Nung tumingin po ako sa paligid ko kasi akala ko may tao, wala po akong nakita kasi malayo po yung mga katabi namin. Binalikan ko po ng tingin yung tinitingnan ko hanggang sa maglaho na. Nung tumingin po ulit ako sa araw, nag-iba naman po yung kulay, para naman po siyang tinakpan ng kulay itim. Nung nagtanong na po si Tres Janet kung anong nakita ko, yung mga nakita ko po, wala po akong maalala. Yung nasabi ko na lang po, yung parang tinakpan ng kulay itim yung araw. Hanggang sa sumunod na linggo, nabasbasan po ako ni Mal na Agos. Doon naman po, naramdaman ko naman po yung kilabot. Tsaka lamig na may sumingaw po sa bato ko. Kaya po, dahil po sa mga naramdaman ko, hindi na po ako nagtuloy-tuloy na po ako dito sa pag-attend ko po sa Tres Mundo dahil sa sekta po, wala po tayong nararamdaman. Pero may po tayong nararamdaman at naililigtas pa po tayo. Katulad po ng unang pagkasabit ko po sa trailer, nakasakay po ako sa motor. Pagka ko po, nung stoplight, sumabit po yung putres ng paa ko, ng motor ko. Pagkasabit, humampas po yung motor ko sa katabi kong NMAX. Ang lakas po, mga 1 meter po yung tinalsikan ko, pero hindi po ako sumemplang. Tapos, hinabol ko po yung nakasagi sa akin. Pagbaba, matanda po siya, nanginginig. Pagbaba ko ng motor ko, nagtataka ako kasi yung putres na imbis na naka-eskwala, nakatayo na po ng ganon. Sabi ko sa isip ko, kung hindi pala ako Tres Mundo, sa baba na ako pupulutin, sa kalsada. Nung mga sumunod naman po na kalauna naman po, kami po ng anak ko, itong huli po, mga 1 buwan na po mahigit, papunta po kami rito. Kinakausap po, nagtatanong po sa akin yung anak ko kasi nagdadrive po ako. Paglingon ko, nabulaga po ako kasi may biglang lumusot na kotse. Paglusot po ng kotse, nag-full brake po ako dahil nga po motor.
ano, yung motor ko po, sisemplang ng ganon. Nagtaka po ako kasi biglang tumatayo yung motor. 4 na beses po, sisemplang sa kaliwa, biglang tatayo na naman po. Semplang na naman sa kanan, biglang tumatayo po yung motor. Yung pang-apat, meron pong nagtatama na yung unahan ko dun sa hulihan ng kotse. Bigla pong may lumabas na puti po sa harapan ko. Pagkalabas po nun, parang nagkaroon ng hamog yung harapan ko. Hinahanap ko yung kotse na babanggaan ko, nawala. Paglingon ko, parada na dun sa gilid. Ngayon, dahil huminto ako, tinignan ko po yung kotse, naka-tented yung salamin. Binaba niya yung salamin niya. Pagbaba niya, yung mukha niya, nakaganon, parang gulat na gulat siya ng nakaganon po sa akin. Ngayon, habang paalis siya, nakaganon yung mukha niya, pag abante ko, yung kasunod ko naman na nakamotor, sabi niya sa akin, ang galing mo, nabawi mo pa yun? Samantalang hindi ko naman nakalain yun. Ang galing mo, nabawi mo pa yun? Paano mo nabalanse yun? Tapos sabi niya po sa akin na, tumabi ka muna, baka maano ka, nagliliwanag ka. Hindi ko